Sa bawat yugto ng kasaysayan, sa bawat labanan, ang mga kalalakihan ang nasa harap, tanga ng mga armas. Ngunit sa bawat tagumpay at sakripisyo, naroon din ang mga kababaihan. Tahimik, ngunit matibay, ipinaglaban nila ang kalayaan ng bayan. Sa ilalim ng anino ng lipunan, nilimitahan ng mga tungkuling pangkasarian, ang kanilang mga ambag ay madalas na nakakaligtaan. Ngunit ang bawat sugat na tinahi, ang bawat lihim na ipinasa, at ang bawat tahanang nagsilbing kanlungan ay bahagi ng himagsikan. Ngayon, ating kilalanin ang mga babaeng nagtaguyod sa apoy ng kalayaan, mga babae ng katipunan. Sa likod ng bawat plano, sa bawat hakbang, ako'y naroon, tahimik ngunit puno ng tungkulin. Ako ang nag-iingat sa mga lihim ng katipunan. Hindi nila ako tinitignan bilang lider tulad ng mga lalaki. Ngunit, alam kong ako ay higit pa sa asawa ni Andres. Ako'y lakambini, at ang bawat hakbang ay may kinalaman sa kinabukasan ng ating bayan. Mga kasama, dumating na ang tamang oras. Hindi na tayo maaaring maghintay pa. Kailangan na natin simulan ng magsikan ngayon na. At hindi ito magtatagumpay kung wala kami, ang mga kababaihan. Kami higit pa sa mga asawa at anak. Kami ang tagapagtanggol ng bayan. Ang aming mga puso ay nag-aalab tulad ng sa inyo. Lakambini, ikaw ang puso ng katipunan. Kung wala ka, hindi magagawa ang lahat ng ito. Lahat tayo ay matagal na ginagampanan asawa. Mga kapatid, kailangan na nang himagsikan ng ating mga kamay. Hindi man tayo magdala ng espada sa labanan, dala natin ang higit na mas mahalaga, ang kaalaman, lihim, at ang dugo ng mga bayan. Ang mga lalaki ay may lakas. Tayo ay may talino at tapang. Hayaan ng mga Kastila na isipin na tayo ay walang silbi. Aatakihin natin sila kung saan hindi nila inaasahan. Mahal, kailangan natin siguraduhin mapasa ang mga dokumentong ito. Dahil kapag nalaman itong mga Kastila, tiyak na tayo mapapahamak. Huwag kang mag-alala, Andres. Sanay na ako sa ganitong mga trabaho. Hindi nila malalaman na ako'y masuring mabuti. Ang lihim ng katipunan ay nasa ilalim ng aking kasuotan at walang makakakuha nito kundi ako. Hindi ba delikado para sa iyo ang mga gambani? Paano kung mahuli ka nila? Kung ako'y mahuli, hindi ako bibigay. Ang buhay ko ay para sa bayan, tulad ng sa iyo. Hindi lamang ako ang asawa ng superior. Ako'y kasama ng ibabaw, hindi ako matatakot. Mga sundalo Kastila, malapit na. Kailangan natin maganda. Mahal, oras na. Mag-iingat ka. Hindi nila ako kailangan makukuha ng walang dapat.
Ako'y lakambini ng katipunan, hindi lamang sa pangalan kundi sa puso. Ang katotohanan ng revolusyon ay nasa mga kamay ng tulad ko. Mga babae na tahimik na nag-aalay ng kanilang buhay, hindi sa tabak, kundi sa tapang na hindi laging nakikita. Gregoria, sabihin mo kung nasa ng asawa mo at patatawarin ka namin. Wala kayong may pagkakalok na kapatawaran. Hindi nyo alam ang lakas ng aming bayan, ng aming kababaihan. Patayin nyo man ako, lalong lalakas ang pinig ng aking kamatayan. Pwes, mamatay ka ng walang kabuluhan. Mamamatay ako para sa kinabukasan ng aking bayan. Sa aking tahanan, walang takot, walang pag-aalinlangan. Ang mga sugat na ito, sila'y hindi pansamantala. Ngunit ang laban para sa kalayaan, ito'y pang matagalan. Sa bawat plato ng kanin, sa bawat patak ng dugo na aking pinunasan, ako'y nag-aalay ng buhay para sa bayan. Dansora, paparating na sila. Hindi ka ba pwedeng manatili? Manatili kayo at gagaling kayo. Hayaan mo silang dumating. Ang bahay na ito ay magiging kanlungan para sa mga lumalaban sa bayan. Paano kung huli ka nila, inay? Papatayin ka nila. Kung huli nila ako, wala akong sasabihin. May lakas pa ang matandang ito para humarap sa kanila. Ang mga sugat ng ating mga mandirigma ay hindi maghihilom agad. Ngunit ang laban na sa kanilang dala ay mas mahaba pa. Bilang isang ina, ang aking tungkulin ay ang alagaan sila. Kahit pa ang mga kalaban ay nasa paligid. Dansora, hindi na ako pwedeng manatili dito. Delikado dito. Ang tahanan ito ay para sa makatulad niyo. Mga nag-aalay ng buhay para sa bayan. Kung ako man ay hulihin, tatanggapin ko. Ngunit, hindi ko pababayaan na mamatay kayo ng walang tulong. Pero inang, napakadelikado na ito. Paano kung malaman nila na ikaw ang sumisilip sa amin? Kung huhulihin nila ako, wala akong pagsisisi. Hindi kayang tapatan ng kanilang takot ang pagmamahal ko sa bayan. Ang buhay ko ay para sa inyo, mga anak ng himagsikan. Hindi ko kayo aalis ng sugatan. Ang laban ay hindi lang nasa tabak, kundi sa pag-aaruga sa isa't isa. Aalagaan ko kayo hanggang sa kaya nyo. Buksan ang pinto. Alam namin may mga rebelde dito. Dansora! Kalma! Ako ang haharap sa kanila. Ang pangalan ng aking kapatid ay laging kasama sa kasaysayan. Ngunit ako, kasama ng iba pang kababaihan, ay may tungkuling mas malalim kaysa sa pagiging kapatid ni Jose. Ang aming samahan, ang kababaihan ng katipunan, ay tahimik ngunit mahalaga. Ipinagtatago namin ang mga armas, ang mga lihim. Kami, mga tagapaghatid ng impormasyon at pag-asa.
Ang mga lalaki ang magdadala ng mga bandila. Ngunit tayo ang magdadala ng kanilang mga liham. Tatago natin ang kanilang mga armas at dadalhin ang kanilang mga mensahe. Ikakalat natin ang salita sa buong kapuluan na magpapanggap bilang mga ngalakal, manggagamot at ina ng tahanan. At kapag nagsimula ang laban, naroon tayo sa pahiliin ng mga sugat at ang himagsikan ay magagamit lamang dahil sa ating mga sakripisyo. Sa mga mata ng mga Kastila, kami mga asawa lamang, mga ina ng tahanan, ngunit kami mga mandirigma din, nangunguna sa isang laban na hindi nila nakikita. Hindi kami hawak ng kanilang mga batas, kundi ng aming mga paninindigan. Teka. Ano to? Bakit ang dami yung dala? Para yan sa mga kapatid natin sa labas ng bayan. Nahihirapan silang makakuha ng mga gamit. Kaya nagdala na kami ng mga supply. Gusto mong sariin, walang masama. Ngunit, mauubos lamang yung oras sa aming mga simpleng babae lang. O sige, piliin na kayo. Magaling, Josefa! Ang galing na ginawa mo! Nasabi ko naman sa inyo na magaling ang ating plano. Talaga lang! Maraming salamat para sa Hindi nila nakalata na meron tayong naganap armas. Kaya nga! Ang galing. Hindi lahat ng labanan ay sa pamamagitan ng espada. Ang aming sandata ay ang aming talino. At sa bawat hakbang, kami ay nagwawagi. Hindi kami susuko. Ang laban ng mga lalaki ay nasa harap ng kaaway, sa gitna ng labanan. Ang laban ko at ng mga kasama kong kababaihan ay nasa bawat sugat na aming pinapagaling. Sa bawat buhay ng aming sinasamba, hindi kami gumagamit ng sandata, ngunit kami mga mandirigma rin. At Trinidad, wala na kaming magagawa pa. Sobrang dami nila at paubos na din ng aming mga bala. Hindi na kami magtatagal pa. Hindi pa tapos ang iyong laban, kapatid. Hanggat may natitirang hininga sa'yo, hindi tayo susuko. Lalaban tayo hanggang sa dulo. Paano tayo mananalo kung marami na ang bumagsak sa atin? Ang kalayaan ay hindi agad makakantay. Ito ay isang punulang sakripisyo at sakit. Paano kung mahuli tayo ng mga Kastila dito? Ano ang mangyayari sa atin? Kung dumating man sila, harapin natin sila ng taas loob. Hindi kami kasama sa laban, ngunit kasama kami sa bawat sugat, bawat iyak. Hindi namin hahayaang mawala ang aming mga kasamahan ng walang karangalan. Habang sila ay nag-aalay ng buhay, kami naman ay nag-aalay ng habag at lakas. Ang himagsikan ay hindi lamang laban ng mga lalaki. Ito ay laban ng buong bayan. Mga kalalakihan, kababaihan, matatanda at kabataan. Ang kanilang mga pangalan na maaaring hindi palaging kasama sa mga aklat ng kasaysayan. Ngunit ang kanilang mga sakripisyo ay nakaukit sa puso ng ating kalayaan. Ang mga babae ng katipunan ay mga bayani, hindi sa anino,
kundi sa liwanag ng kalayaan. Cut na muna. Ikaw na. Get ready with me! Let's go to the beach. Kung wala ka, hindi magagawa ang lahat ng ito. Lahat tayo ay may papel na ginagampanan asawa. Gregoria, sabihin mo kung sana. May lakas pa ang matandang ito para humarap sa kanila. Hindi Tandang Sora, hindi na ka pwedeng Wala pa. Action. Lahat tayo ay may papel na ginagampanan asawa.